paano ba daw ako nakakangiti? Kahit 5 to 6 hours lang yung tulog ko, di ba? Yung oras ka natatapos, start mo ang aga-aga, no? Guys, magandang gabi. Kape tayo, guys. Gusto ko lang kayong isama ngayon sa aking pagkakape. Bawal sa akin ng kape. Kape tayo. Yan. Wala tayo kape. Siyempre ko. Kapehin natin yung kape ni ate. Wala si ate ngayon dito. So, today, umalis siya. Hindi ko na siya nahatid. So, yung kasama ko dito sa kwarto, dyan sa tutulog. Umuwi siya today. Kape na siya magpapasko. Sana all. So, dito ako. Ako lang sa dito pa a month. Nasa last July, di ba, umuwi ako. So, 1 month din siya. So, 1 month din yung binigay sa kanya. Kasi magkapatid nga yung amo namin, no? So, pinunuhan din siya na kahit yung parang, yung nag-renew na rin si ate. Nag-renew rin na siya ng contact niya. So, parang inano sa kanya na kahit ilang anong gusto mo, ganyang bakasyon, diba? Mga mababait na yung mga amo namin. So, gusto ko lang, yung vlog na to, guys, gusto ko share na, pag nag-work kayo dito, hindi lahat ganon, mga amo is talaga na, papayag na monthly, hindi papayag na monthly bakasyon. Ano ba yun? Tama ba yun? Mali. Hindi pumapayag ng isang buwan ang bakasyon. So, hindi lahat. So, talagang napaka-bless namin sa mga amo namin. So, pasintabi, lotion lang ako ng pao kasi nagda-dry. Kasi guys, alam nyo, winter na ngayon, ang boses ko. Pasensya sa boses ko kasi nag-concert ako kanina ng aming parte sa church. Yan. Alam nyo guys, makapanood nyo yan. Bago itong vlog na to, makapanood nyo yung vlog ko. Nagpo-post ko this coming soon. Yung Christmas party namin sa church. So mostly guys, ako syempre, sa volunteer na ngayon sa church. So, mostly talaga, mga nag-commit to serve doon sa church, diba? To God, hindi naman sa church lang, diba? To God, na alam mo yun. Na mapalapit, yung, we want to, give back. Even just yung little things na pwede namin magawin, to share. Of course, yung ma-share yung love na naramdaman namin kay Lord, na gusto namin i-share yung good news, yung how God transform our life, alam mo yun. So, talagang super blessed kami sa agency namin, sa Galilee. So, big sabihin ko, hindi ko natapos yung mga ladies doon na nasa spill, normally ako, is part kami ng Galilee agency. So, ayun yung agency na nagpaalis sa akin sa Pilipino. So, really appreciate them yung not just because na natulungan nila ako na pumunta dito to na magkaroon ng employer, guys, but they also help me. Parang sila yung ginamit ni Lord na way, instrument, na magkaroon ako ulit ng connection kay Lord, na magkaroon ako yung salvation nga, diba, na na-receive ko when I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. So, talagang napaka-powerful yun, and we are the living testimony how good is God sa buhay ng bawat isa. Pag nagkaroon lang tayo ng faith and yung prayer natin, and maniwala lang tayo sa Kanya, you need to trust Him sa plano niya sa buhay natin. And alam mo, I pray, alam mo yun, sa mga mga nagtatrabaho dito sa Hong Kong, I am
feel blessed when some ladies yung nag-share ng word of God outside. Alam mo yun, yung they trying to invite na mag-church kayo kesa yung tambay lang ka sa labas. Alam mo, the other things na ginagawa normally pag nagde-day off, ano. So, I'm not, tawag dito, hindi ko naman, ano yung, tawag dito, yung freedom, di ba? Kasi pag Sunday, pa-relax lang. Siguro ako na lang yung testimony ko. For me, siguro kasi hindi ko pinili yung gano'n na. Alam ko sometimes, yung alam mo yun, kasi syempre sa grupo namin noon sa Galilee, di ba? Yung mga kabatches ko, yung ibang mga friends na nakilala ko, di ba? So, not everyone stay in the church. Not everyone. Mostly of them are, syempre, nag-iba-ibang, may iba-ibang church. Inano, ginoinan. So, may iba-ibang friends din na sinalihan. So, yun lang na maybe I pray na they will find church or people that will help them grow with the Lord. Alam mo yun, magkaroon ng continue kasi naputol. So, ayun nga, nagkaroon ako ng meeting. So, yan. Meron tayong nasharehan na isa sa mga sister in church natin. And dito rin nagtatrabaho rin sa Hong Kong. So, yun nga, kami ng about IMG naman yun. IMG. If you want to know, guys, sa mga gustong makaipon, makawala sa utang, na alam mo yung mapaghandaan yung mga retirement nila, guys, you need to learn about financial education. So, pero first and foremost pa rin talaga sa akin, sinasuggest ko sa lahat ng mga OFWs, kahit yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas, is seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ayun yung promise sa Lord na unahin mo muna siyang saliksikin sa buhay mo. Alam mo yun, yung maging part siya ng buhay mo, na yung faith and yung trust mo is sa Kanya lang. Kasi lahat naman ng blessing na to na is nagagaling sa Kanya. So, yung mga hinihiling natin, ang mga gusto natin dito sa mundong ito, diba? Siya naman yung nagpo-provide niyan. Pero syempre, mas maganda yung mas fulfilling, magkakaroon ka ng peace and joy na sa buhay mo, 'di ba? Kasi yung money naman, you can have it. Ibe-bless ka naman ni Lord yan ng kalakasan, 'di ba? Every day, every gising is a blessing, 'di ba? So, ayun yung pinoprovide na blessing ni Lord for us. And then, the rest is, tayo na lang magtatrabaho nun. Like us, like right now, di ba, nag-work tayo. Dito gusto natin magtrabaho dito sa ibang bansa to provide for our family and for ourselves then. So, yun, seek first God. Ayun yung pinakauna talaga. Ayun yung talagang natutunan ko, na-realize ko talaga na, alam mo yung parang napakagaan ng buhay when God is with us. Yung hindi mo siya nakakalimutan, syempre, we're not, I'm not saying we're perfect, we have only a perfect God, we will never be a perfect one, because, hindi talaga tayo magiging perfect, never. So, ayun, at least, diba, we need to be intact, connected with the God, na kasi siya talaga yung nag-provider na talaga natin. Siya talaga yung nag-provide ng lahat na meron tayo ngayon. And that's why I thank God, I praise God for everything that He did to me. Yung salvation, yung transformation sa buhay ko. Of course, every day is a process. Every day is still sa kanta nga, diba? Binabago niya ako araw-araw, every day. Binabago ako ni Lord. Kasi, diba, dito tayo sa mundong ito, especially sa mundo natin, diba, marami pa tayong ma-experience. It doesn't mean we follow Jesus. It doesn't mean na everything will be smooth sailing, no? So, it means, but when we have God, diba, even we're facing challenging
uh, experience, alam mo yung mga circumstances natin sa buhay natin. But when we have God in our life, we will have, alam mo yun, we still can smile every day. We have peace and joy. So, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko, guys, yung may nag-interview sa akin, si Miss Lara, na Spanish writer, anthropologist. So, share ko yung experience ko dito sa Hong Kong, and she asked me one thing na I will never forget. Charis. So, ayun yung one thing na, niya, tinanong niya ako. Hindi ko siya masyadong na-elaborate that time. Kasi, syempre, I'm shy. English kasi, purong English, di ba? So, nahirapan ako express yung sarili ko. Paano ba daw ako nakakangiti? Kahit 5 to 6 hours lang yung tulog ko, di ba? Yung anong oras ka natatapos, start mo ang aga-aga, no? So, parang, ayun yung question sa akin kung how do I make, paano ako nakaka-smile pa rin, kung paano pa ako parang fresh, charot lang yung fresh, yun. Yung parang smile, happy ka pa rin, di ba? Even ganun lang yung tulog mo, late ka na matulog, di ba? Yung work dito talagang nakakapagod, nakaka-stress minsan. So, ayun, alam mo yung sagot ko, guys. God, He's my source of happiness. He's my peace. He gave me joy. He gave me peace every day. Kasi I don't know if you can relate on me. Siyempre, not everyone yun na gano'n nga, na makaka-relate sa ganitong but it's really amazing how God changed the way I think, the way I see things now. Kasi siya yung nakikita ko and every time I have problems, especially kung nagtatrabaho ka dito sa Hong Kong, when you're struggling, especially kung bago ka dito, no, you need to be prepared mentally, spiritually, physically, everything that you need to be prepared. No, kasi may stress ka talaga, especially sa mga may bata ka, alaga, patient, kung sa mga amo na hindi ka, sabi nila, hindi tao ka i-treat, so, alam mo niyo yung mga, bago ko pa lang ako dito, talagang si Lord lang talaga yung kinapitan ko siya, yung mga, promises niya, yung mga word niya, di ba, na maririnig natin every Sunday sa Bible, di ba, kung nagbabasa tayo ng Bible, is yung mga word promises niya talaga na, ayun yung kinikip ko sa sarili ko, sa puso ko, sa isip ko. Ayun talaga yung kinikip ko na na mahirap lang yun sa ngayon, it's just now, but God give me peace and joy, still work kahit ilang oras lang yung tulog ko. Siya yung nagpo-provide sa akin ng kalakasan everyday, strength, yung patient, courage, alam mo yun, to smile. Ang ganda, ang saya lang kasi alam mo yung ako kasi shinare ko naman dito yung nagkasakit, yung na may naoperahan ako dito, 'di ba? So talagang yung struggling ako physically, I'm not good. And then I'm just so blessed kasi dinala niya ako sa pamilya na tinulungan ako to yung mapagamot ako dito. So, and yun nga, hindi siya madaling pagkatrabaho dito kahit mabait yung mga amo ko. Mabait naman yung mga alaga ko. It's just that, syempre, there's still a kids. They, kahit yung mga parents naman, nahihirapan din na palakihin sila. 'Di ba? So, yun, patient talaga is a virtue. Dito, hindi magiging madali yung pagkatrabaho dito. Mentally, physically, emotionally, it's not easy. And you need to be strong. You need God. Ayun yung gusto kong i-share na yung kung bakit yung tayo tayo nadidipokus sa ibang bagay na akala natin yung mga ginagawa natin is nagpapawala ng stress sa atin, but hindi natin alam is nakadagdag pa yun ng stress sa atin yung mga ginagawa natin pag day off natin, di ba, kung ano yung pinagagawa natin, yung kahit nakaupo tayo, nakipagkwentuhan tayo sa mga tao, puro problema din yung I'm not judging them, but I pray na
you choose the people surround you na that will lift you up and share you the word of God, that will introduce you to go to church, to listen to the word of God na talagang magbibigay sa'yo ng strength. And I hope, I pray na ma-encounter nyo rin si Lord sa buhay niya. And you need to, kailangan nyo rin i-ask yun. Kayo mismo yung i-accept yung sarili na you need God. Talagang ako, kasi ang gusto kong elaborate is, that's why they say na, kaya sila nagiinom, bakit sila, pag nagdi-day off sila, di ba, may problema sila. Kung ba't sila nagiinom, ganyan, yung ibang ginagawa nila after day off, kasi para stress free ba, ganun ba. So, sabi ko, they need God. Kasi yung mga bagay na yan, mga ginagawa natin outside, is just temporary. If you have God in your heart, in your life, alam mo, masaya. Kahit nakaka-stress, kahit nakakagigil, minsan, alam nyo yun sa mga alaga natin. Minsan, di ba, sa mga amo, yung mga di magandang ugali, di ba, we will pray for them, and God can do miracles. God can do miracles. Nothing is impossible to God. You just need to pray and ask Him for what we need. And then, syempre, we need to obey His word too. Yun, hindi siya maging madali, but sa'yo magsisimula yun. And then, gusto ko lang sabihin na congratulations sa lahat ng mga nakangiti na kahit problema or anong pinagdadaanan natin sa loob ng bahay ng mga amo natin. No? So, ako, effective sa akin is, I pray to God every day, every single day. Lalo na pag malungkot ako, syempre, I have, minsan kasi emotionally, will be, magiging, naawa ka sarili mo or yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, kanya-kanya nating, problema sa buhay. So, ako talaga nakikinig ako ng mga worship song. Talaga yan, mahilig ako makinig ng mga worship song kasi it helped me build up my, yung faith ko, yung trust ko kay Lord, yung, na, I'm not alone. I'm not alone in this battle. Kung ano minaranasan ko ngayon, I'm not alone. God is with me. He loves me. I'm worthy. Kung sinasabi ng mga amo nyo na you're just katulong, diba? You're not just a katulong. You're a child of God. Diba? So, pause na ako mga te. Pagod na ang lola mo. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share yun. I just feel blessed today. And I so feel blessed na yun sa 18 Sam sa Galilee. Kasi they're not just deploying ladies dito na magtrabaho sa Hong Kong as domestic helper, but they encourage everyone also to grow with Jesus Christ, to ma-introduce sila kay Lord na sila yung naging way for us. So I'm so blessed na part ako ng Galilee, ng Spiel. Ngayon na part na ako ng Spiel. So, yung Solomon Porch, Pilipino dito. Church namin dito sa Filipino community yan dito sa sa Hong Kong. So, ayun. And, sa lahat mga nagtatrabaho dito at gusto magtrabaho dito, God bless you guys. And I pray na, ayun, makakilala tayo ng mga taong, yung mga magiging amo na itutulong tayong pamilya. Diba? Hindi siya magiging madali, but we just need to keep praying and trust the Lord. Kasi siya naman yun eh. Nasa kanyang mga palad, kanyang mga kamay ang ating buhay talaga. You just need to surrender everything to God and just be grateful and be thankful sa mga meron tayo ngayon. Ayun lang, kaya that's what makes me smile every day because of God. Because of Him talaga. Kasi if we are going to depend yung mga happiness natin sa mga bagay-bagay lang na dito na sa mundong to or sa tao natin i-depend yung mga
kasiyahan natin, baka tayong ngumingiti is, hindi siya, ang tawag dito, hindi siya permanent. Pag kay Lord ka, kahit ano pang pagsubok yan, is, makakangiti ka pa, na may joy, may peace sa puso mo. Kasi we know na, He's with us. Ayun lang, gusto ko lang i-share yung guys, in Happy New Year. Happy New Year! Merry Christmas, guys! Pasko na, nakakalungkot. Ako lang mag-isa dito. Alam nyo guys, kaya ako nag-vlog talaga. Kasi nalulungkot ako. Kasi ako lang mag-isa dito. Wala si ate. So, Pasko. Yung umuwi kasi ako July. So, parang okay lang. Ngayon Pasko, diba? Walang tayo lang dito. So, samahan nyo na lang ako mag-vlog. Kasi wala siya dito. Pero syempre may mga ka-church. Diyan naman yung mga sister in church ko, diba? Mga ate ko doon, mga sister at natin doon. So, sila pastor, sila ate Shimi, So, hindi naman malungkot. I mean, pag umuwi ka lang dito sa kwarto, no? But we are blessed. So, next vlog ko, guys. Mag-room tour ko kayo, ha? Wow, room tour. Yeah, room tour ko kayo dito sa and then, kung gusto nyo mag-apply dito sa Hong Kong, gusto nyo ma-experience yung mga na-experience namin dito. Charot, kung gusto nyo magtrabaho dito, ayan, you can message me or you can, ilalagay ko sa description box yung name ng agency, yung website nila, or yung contact person na gusto nyo, pwede nyo makausap para makapag-apply kayo dito. So, yan, ililink ko yan below. And then, para sama-sama tayo sa sa Galilee. Para sama-sama tayo dito. And then, invite ko kayo sa church namin. Mag-church tayo together. Diba? Pasalamat tayo kay Lord sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob niya sa atin. And especially ang ating buhay na nandito ngayon is just a temporary. So, salamat tayo kay Lord kasi every gising is a blessing. So, ayun lang guys. I hope you learn something from me today. Or learn something. I hope na may na-intake kayo today sa aking sharing today. So, more sharing pa tayo soon. And na-end ko na yung video dito ngayon, guys. And I hope you like this video, guys. And if you have any comments, suggestion, violent reaction, please comment down below kung anything that you want to ask. Just comment down below, guys. Yan. Thank you for watching, guys, sa lahat ng aking mga nanonood sa aking vlog. Thank you so much. Kahit minsan walang kakwento-kwento yung vlog ko, no? But it's okay. Thank you, guys, for watching. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. See you in my next vlog. Bye, guys. God bless all sa ating. Good night.